Are you ready? I declare I am special and extraordinary. I am not average. I have been custom made. I am one of a kind. I am God's masterpiece, His most prized possession. I fear not, knowing I am a child of the Most High God, made in His very image. I am more than a conqueror. I declare I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe, exceedingly, abundantly. I am the salt of the earth and the light of the world. I am a walking blessing. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Bago ka umupo, pwede mo bang sabihan ng tatlong tao, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Come on. Pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Purihin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Praise the Lord. Palakpakan nga natin si Lord. Thank you, God. Please be seated. Makakaupo na po kayo. Welcome to Christ the Rock family. Tayo po ay nag-i-exist first and foremost to love God. Ito po ang dakilang utos ng Panginoon. The greatest commandment is to love our God above all. Amen. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. That's the greatest commandment. Amen. At inuutusan din po tayo, ang pangalawang dakilang utos is to love your neighbor as you love yourself. We exist to love God above all and to love our neighbors as we love ourselves. Pwede mo bang sabihan ng nasa kaliwa at nasa kanan mo, I love you with the love of the Lord. Pinahahalagahan po natin dito sa Christ the Rock ang salita ng Diyos. We believe that the Word of God is the final authority of our faith. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is God-breathed. Hiningahan ng Diyos. Alam nyo, ang lahat ng hinihingahan ng Diyos, nagkakaroon ng buhay. Mamaya po, titignan natin sa Biblia, pero nang hiningahan ng Diyos ang tao, nagkaroon ng buhay. Hingahan mo nga yung katabi mo. Ay, wag na lang. Wag na lang po. Pero pag hiningahan ng Diyos, nagkakaroon ng buhay. Ang Biblia na meron po tayo, this is not an ordinary book. Ito po ay mga salita ng Diyos na ibinigay po sa atin upang siya ay makilala natin. Kaya't sa umaga pong ito, we will proceed to the Word of God. Pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos, sasamahan tayo ng Sovereign Holy Spirit, bibigyan tayo ng kaunawaan. Amen. Sino po dito, you are ready and excited to receive the message that comes from the Word of God. Can I hear your amen? By the way, pag sinabi po nating amen, ang ibig sabihin niyan, I believe. And believing is very important. Without faith, it is impossible to please God. Every time na sinasabi natin amen, ang ibig pong sabihin niyan, I agree. And there is power in agreement. And every time we say amen, it means I receive it in my life. So kasanayan na po natin na tayo po ay nagre-respond. We always say amen, I believe, I agree, and I receive that truth that comes from the Word of God. So tayo po ay ngayon ay magtutungo sa ating pag-uusapan. Subalit, bago po tayo magtungo sa salita ng Diyos, meron po akong tanong sa inyo. Ano po ang favorite movie po ninyo? Doon po sa mga mahilig manood ng mga movies, ano po ang inyong pinakagustong pelikula na napanood nyo na po?
May iba't iba po tayong mga taste when it comes to movie. Yung iba po, ang hilig panoorin ay mga love stories. Parang mas gusto nila na pag sila ay nanonood, sila ay kinikilig sa kanilang pinapanood. Meron naman pong mga ang hilig panoorin ay mga drama. Parang kulang ang kanyang araw pag siya ay hindi naiyak. May mga tao naman po na ang hilig panoorin ay mga action movies. Yung mga buntalan, mga barilan. May mga tao naman po ang hilig panoorin ay mga nakakatakot. Open door yan, open door. Ha? Pero pag nanood naman ng nakakatakot, pagdating ng gabi, kahit na-jingle, hindi makapunta sa CR, sa comfort room. Kasi natatakot. Meron pong mga pelikula, mga movies na talagang kumita ng husto. No? Meron pong mga ilan. Tinignan ko po ito sa internet. Ang number 1 pala na top grosser, ibig sabihin napakalaki ng kinita nito, ay yung Avatar. Ewan ko kung may mga nakapanood po sa inyo ng Avatar. Ito po ay kumita ng $2.9 billion. Wow. Napakalaki, no, ng kinita nitong movie na ito. Ang pumapangalawa po dito ay Avengers Endgame. Ewan ko po kung sino po ang nakapanood po sa inyo niyan. Ito naman po ay kumita ng $2.7 billion. Dollars po ito, ha? Hindi po peso. Ang pumapangatlo po ay Avatar pa rin. The Way of Water. Kumita naman ito ng $2.3 billion US dollars. Grabe. Ang lalaki ng mga kinita nitong mga to. At ang pang-apat ay, ano po ito, lumang pelikula na po ito, 1997, Titanic. Sino po ang nakapanood ng Titanic? Ito po ay kumita ng $2.2 billion US dollars, considering na 1997 pa. At napakarami pa po dito, Star Wars, Avengers Infinity, Spider-Man. Alam nyo, napansin ko, sa top 10, isa lang dito ang base sa true to life story. Titanic. Karamihan ng mga kumita na mga movies ay kathang isip lang. Ang ibig sabihin, ang tao na-attract doon sa mga bagay na hindi naman talaga totoo. Pero napakainam po na ang alamin natin yung mga bagay na totoo. Tama po ba? At bawat isa po sa atin, may mga kwento ang ating mga buhay. Kanina po, nabanggit ko na may iba't ibang uri ng mga panoorin. Merong comedy, may drama, may love story, may horror, may action. Kung gagawin kayang pelikula ang buhay ng katabi mo ngayon, ano kaya ang magiging tema ng pelikula ng kanyang buhay? Love story kaya? Drama kaya? Puro iyakan kaya yan? Hinagpis ng buhay? Ha? Ma-action kaya? Or adventure ang kanyang buhay? Bakit ko po yan binabanggit sa inyo? Dahil ang pag-uusapan po natin, ang title ng topic natin sa umagang ito, The Greatest Story Ever Told. At bigyan niyo po ako ng pagkakataon sa umagang ito na ibahagi po sa inyo ang salita ng Diyos from the book of Genesis to the book of Revelation.
Alam niyo po ba na ang hawak kong Bible ngayon, ito po ay library? Isipin niyo, may hawak akong library. Meron po itong 66 books. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Napakarami pala nitong hinahawakan ko ngayon. So itong Bible po na ito, pag-uusapan natin, ang pinakaunang aklat is the book of Genesis at ang pinaka nasa huli is the book of Revelation. So I will try to summarize. Ano po ba yung pinaka-pinupunto ng librong ito? Sino po sa inyo, hindi ka mahilig magbasa ng libro? Pero may kinukwento sa iyo yung iyong kaibigan, naku, basahin mo yung libro na yan, napakaganda. O kaya naman ay isang pelikula na sabi sa iyo, panoorin mo yan, napakaganda. Ilang oras ba yan? 2 oras. Parang nauso yung mga pelikula na, nung unang panahon ng pelikula, 1 oras, wala pang isang, ngayon, 1 kalahati, 2 oras. Sabi mo, hindi, ayokong panoodin yan. O ang sabi mo dun sa libro, ayokong basahin yan, ikwento mo na lang. Sa umagang ito, ikukwento ko po sa inyo, ano ba talaga ang mensahe na nakapaloob sa Biblia. Sino po dito interesado ka na malaman na wala ka siguro ngayong panahon sa ngayon, but I encourage every one of you to read the Bible, to meditate the Bible. Ang sabi po ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of God. Ulitin ko po yon. Ang sabi ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kung nais mong makilala ang Diyos, kung nais mong makilala ang Panginoong Jesucristo, simulan mong basahin ang kanyang mga salita. Pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Biblia. And I just pray na sa umaga pong ito, magkaroon tayo ng desire to learn. Alam niyo po ang nakakalungkot sa maraming mga tao ngayon, lalong-lalo na po sa maraming mga kabataan, may mga kabataan ba na naririto? Can I hear your amen? Lahat po tayo amen. Parang, yung kalakasan ng kabataan ay matanggap natin. May mga kabataan ba narito? Can I hear your amen? Amen. Lahat po tayo. Kaya tayong bigyan ni Lord ng kalakasan ng isang kabataan. Amen. Alam niyo, si Caleb, siya po ay 85 years old. Nung siya ay nakapasok sa promised land, sa Israel, land of Canaan. 85 years old. Pero pagpasok niya, sabi niya, kaya ko pang makipaglaban. Yung kalakasan ko nung ako ay 40 years old, ibinigay pa rin sa akin ng Panginoon. Biruin mo, 85 years old, binigay sa kanya yung lakas ng 40 years old. And I pray na lahat ng mga naririto ngayon, bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Amen! Kung ikaw ay 50 years old, bibigyan ka ng kalakasan ni Lord ng 20 years old. Kung ikaw ay 60 years old, bibigyan ka ni Lord ng kalakasan ng 30 years old. Can I hear your amen? So, ano po ang pag-uusapan natin dito? Mayroong ilang mga points na nais ko pong bigyan ng diin sa umagang ito. Number 1 is the perfect creation. Sabihin natin, perfect creation. Ang sabi po ng Book of Genesis, chapter 1, pupunta na po tayo sa Word of God. Sabi ko sa inyo, magsisimula tayo sa Book of Genesis. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens. Sabihin nga natin, heavens. Hindi lamang po iisa ang langit. Plural po yan. Marami. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ano ang pinapatungkulan dito? Nilikha ng Panginoon ang universe. Hindi lang mundo. Tayo ay nasa mundo,
Pero feeling natin, tayo ang sentro ng lahat. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang mundo kung ikukumpara sa universe? Earth is just one of 3.2 trillion planets in our galaxy. The sun is just one of 200 billion stars in the Milky Way. And the Milky Way is just one of the 2 trillion galaxies in the observable universe. So, ang ibig sabihin, kung ikukumpara ang mundo sa universe, mas maliit pa sa butil ng buhangin. In the beginning, God created the heavens and the earth. God created the perfect creation. God is the creator. Ang sabi ng book of Nehemiah chapter 9 verse 6, you alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth, and all that is on it, the seas, and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Ano yung multitudes of heaven? Ito po ang mga nilikha ng Panginoon na mga anghel. Countless of angels. Alam niyo po ba na ang ating Diyos nung nilikha niya ang heavens, nilikha niya ang mundo, kasama nito nilikha niya ang mga anghel. Hindi man natin nakikita, pero napakaraming mga anghel ang nakapaligid sa atin. Tignan mo yung katabi mo, mukha lang anghel yan. Pero hindi yan anghel. Dahil nilikha yan ni Lord. Ito po, pabasahin natin sa Bible. Yung katabi mo na yan, nilikha yan ni Lord, mas maganda pa sa anghel. Minsan, pag may nakikita tayong tao, alam mo napakaganda mo, mukha kang anghel. Mas maganda pa po tayo sa anghel. Actually, pag nabasa nyo po sa Bible ang itsura ng anghel, baka ayawin nyong maging kamukha ng anghel. So number 1 is the perfect creation. God is the creator. Number 2, the cosmic rebellion. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, nilikha ng Diyos ang mga anghel. Pero meron pong isang high-ranking angel na nag-rebel kay God. Tandaan po natin, ang kinukwento ko po sa inyo, ano yung naririto? Nilikha ng Diyos ang universe, ang langit at lupa. Nilikha ng Panginoon ang mga anghel. Pero merong isang high-ranking angel na nagrebelde, nagkudita sa Diyos. Basahin po natin ito. Book of Isaiah, chapter 14, verse 12. Ang sabi po dito, how you are fallen from heaven, basahin nga po natin, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Actually, yang Lucifer, yan po ang Hebrew word ng morning star. Bright morning star. Meaning, itong anghel na ito nagliliwanag nung siya ay unang nilikha ng Diyos. Pero ang sabi dito, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weaken the nations, for you have said in your heart. Nagsimula na siyang i-consider sa kanyang puso. Ang sabi dito, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of
the north. Verse 14, I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. Yet, you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pits. Ang nasa puso nitong high-ranking angel na ito, magiging katulad ako ng Diyos. Mamaya titignan natin yung fall of man. Pero kung paano bumagsak si Lucifer, yun din ang ikinabagsak ng tao. Nagkaroon ng cosmic rebellion. Actually, pag binasa natin sa Book of Revelations, 1/3 ng mga anghel sa langit ang sumama kay Lucifer. 1/3. Ang sabi po ng Revelations chapter 12, pumunta ako ng Genesis, medyo pupuntahan ko muna po yung Book of Revelation, dulo-dulo to. Ang sabi sa Book of Revelation, and there was war in... Ang kinukwento po dito sa Revelation, kinukwento anong nangyari noon, dun sa dulo. Ang sabi po dito, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down. The ancient serpent, sabihin nga natin serpent. Mamaya malalaman natin bakit tinawag siyang serpent. The ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray, he was hurled down to the earth and his angels with him. So, ang unang pinag-usapan natin, nagkaroon ng perfect creation. Ang pangalawang pinag-usapan natin, nagkaroon ng cosmic rebellion, nagkagulo, may nagkudita, may nagrebel kay God, si Satanas. Number 3, the image of God. Sino po itong image ng Diyos na ito? Genesis chapter 1, verse 26 and 27, then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. God made you. God created you in His very own image. Tignan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, napakaganda mo pala talaga. Napakagwapo mo pala talaga. Alam nyo kasi, may tinatawag na prototype. Ang ibig sabihin, bago magkaroon ng mass production, may pagtutularan muna. Ang tawag doon, prototype. Ang pinagkopyahan sa atin, the highest image possible. Wala nang tataas doon. Ito na yung pinakamataas na image. Kaninong image yon? The image of the Almighty. Amen. Kaya yung katabi mo na yan, mas maganda pa yan at mas gwapo pa yan sa anghel. Amen. Pag sinabihan mo yan, ang ganda mo, mukha kang anghel, insulto yon. Kasi ang pinagkopyahan dyan, hindi anghel. Ang pinagkopyahan dyan, the image of God. Palakpakan nga natin si Lord. Napakabuti ng ating Diyos. At hindi lang po yun. Nung nilikha ng Panginoon ang universe, nilikha ni Lord ang universe sa pamamagitan ng salita. Let there be light. Let there be separation between water and land. Nagsasalita lang si Lord. Nagkakaroon ng creation. But when God created man in His image, ang sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed the man from the dust of the ground. Hinulma talaga ng Diyos.
So pinaniniwalaan na nung nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis, hinulma niya. Hinawakan niya talaga ang tao. Grabe, special talaga tayo kay Lord. Amen? At ang sabi pa dito, and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Hiningahan. Kaya nga ang tao, meron tayong desire to worship. Tingnan niyo po ako mabuti, mga kapatid. If you will not worship God, you will worship somebody else. Because you are designed to worship. Kaya nga marami sa pagsasaliksik, nagtataka yung mga nagpupunta dun sa mga unreached people group, walang nagturo sa kanila, but they have their own kind of God. Maaring ang sinasamba nila ay mga hayop, ang sinasamba nila ay araw, mga bituin, ang sinasamba nila ay mga puno, pero sumasamba sila. Sinong nagturo sa mga taong itong sumamba? Unreached people group sila. Hindi sila na-reach out ng civilization. Because innate sa tao ang sumamba. And if you will not worship God, you will worship somebody else. Yung iba ang nagiging worship, yung kanilang hobby. Doon na nila inilagay lahat. May mga naririnig nga ako, I am born to play the basketball. Yun lang pa talaga ang layunin ng buhay mo? Ang maglaro ng basketball? Hindi. Kaya mo lang inilalagay doon yung puso mo, kasi merong maling pagsamba. Kaya nga po tayo naririto ngayon para maitama ang mga mali, and we will begin to worship the Lord of Lords and the King of Kings, the one and only true God. Amen? Binigyan ng Diyos ng buhay ang tao. So ang pinag-uusapan po natin, the perfect creation, nagkaroon ng rebellion, pero may nilikha ang Diyos, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Kaya lang pang-apat, ang tao na ito nag-fall, the fall of man. Nakakalungkot, ano? Sino sa inyo yung nanonood ka ng movie, at pagkatas ang ganda ng nangyayari, tuwang-tuwa ka, talagang, nagtagpo yung lalaki at babae, at pagkatapos biglang, bakit may kontrabida? Sino sa inyo, pag nakakakita ka ng kontrabida, ng kumukulo ang dugo mo? Ha? Na kapag ka ikaw nanood ka, kinakailangan, nasa tabi mo yung iyong maintenance. Ha? Kasi baka tumaas ang dugo mo dahil sa mga kontrabida. Ganon din po sa pinag-uusapan natin na kwento na ito, the greatest story ever told. Ang ganda na sana. The perfect creation. Meron mang rebellion, pero ang Panginoon, nilikha ang tao in His image. Ang sabi ng Genesis chapter 3, verse 1, now the serpent. Sabi nga natin, serpent. Naalala niyo yung serpent? Tinatawag siyang dragon, tinatawag siyang serpent, tinatawag siyang devil, tinatawag siyang Satan. Ang sabi dito, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any trees in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Tingnan niyo po ako. Ang utos ni Lord sa kanila, pwedeng kainin lahat ng bungang kahoy. Eat all you can. Is God a generous God? A gracious God? Grabe si Lord. Pwede niyong... Sa palagay ninyo, ano ang itsura ng mga bungang kahoy sa paraiso? Ang mga puno sa paraiso, hitik.
Alam nyo, yung nakikita natin ngayon dito sa paligid natin, corrupt version na. Pero nung unang panahon, bago nagkasala ang tao, grabe, hitik talaga ang mga puno. Pwedeng kainin lahat ng bungang kahoy, maliban sa bungang kahoy na nasa puno sa gitna ng hardin. Hindi pwedeng kainin. Ang utos ng Diyos, pag kinain nyo yan, you will surely die. Ang sabi ng serpent, look at verse 4, you will not surely die. Anong sabi ni Lord? You will surely die. Anong sabi ng serpent? You will not surely die. Because the devil is a liar. Huwag tayong maniniwala sa dyablo. Ang dyablo ay sinungaling. Kaya kahit gaano kahusay yung pagkakasabi ng dyablo, kasinungalingan pa rin yon. Hindi dahil maganda pagkakasabi. Kita nga ninyo na kumbinsi si Eva. Ibig sabihin, yung pagkakadeliver ng serpent, napakaganda. Kaya nga kinakailangan natin bumalik sa salita ng Diyos upang matanggap natin yung katotohanan. Ang sabi ng verse 5, for God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like kung paanong bumagsak si Lucifer. He wanted to become like God. Yun din yung pinapain niya kay Eva. Pag kinain nyo yan, hindi naman talaga kayo mamamatay. Magiging matalino kayo. Magiging katulad kayo ng Diyos. Hindi nyo ba napansin, may mga tao ngayon, hindi na naniniwala sa Diyos, parang ang sarili niya na ang Diyos. Because the moment you don't acknowledge God, para mong sinasabi, hindi ko kailangan ng Diyos na yan. Kaya kong mabuhay, kaya kong magtagumpay kahit walang Diyos. Kaya kong magtagumpay kahit walang salita ng Diyos. Kaya kong magtagumpay kahit hindi ako manalangin. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid! Sige, sabihan mo, kapatid! Buti na lang hindi ka ganon. At simula sa umagang ito, kikilalanin natin ang pangangailangan natin kay Lord. Magsisimula tayong basahin ang Biblia, magsisimula tayong manalangin, hindi tayo maniniwala sa kasinungalingan ng dyablo. Can I hear your amen? Verse 6. Nung naniwala ang tao, si Eva, doon sa serpent, ito nangyari. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Nung nagsimulang magkaroon ng pagdududa si Eva sa Diyos, yung pangit naging maganda. Yung masama, naging mabuti sa kanyang paningin. Hindi nyo ba napansin sa panahon natin ngayon, yung mga kinukonsider na masama noon, mabuti na ngayon. Tanggap na ngayon. Noong unang panahon, pag sinabing abortion, pumapatay ka ng tao. Ngayon, iba na ang definition nila. Ang definition na ngayon ng abortion ay tinatanggalan lang ng bahagi ng katawan ang babae. Na ang pinaniniwalaan ngayon ng marami, habang ang sanggol ay pinagbubuntis sa sinapupunan ng babae, hindi pa ito tao. Bahagi pa ito ng katawan ng tao. Yung mali noon, ginagawang tama ngayon. Ganyan mag-operate ang dyablo. Nagsimulang magkaroon ng desire si Eva at kinain niya yung ipinagbabawal ng Diyos. Nandamay pa, ganyan ang kasalanan. Ang taong nagkakasala, mangdadamay pa ng iba. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, huwag mo kong idamay. Ang gawin natin, idamay natin ang mga mahal natin sa buhay na mailapit kay Lord. Amen? Sabi po ng verse 7, then the eyes of both of them were open and they realized they were naked.
Say they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Ang tao ay nagkasala. Ano ang utos ng Diyos? If you will eat of it, you will surely... Tingnan niyo po, ano ang sabi ng Book of Romans sa New Testament. Ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as sin entered the world, pumasok ang kasalanan dahil nagkasala si Eva, nagkasala si Adan, just as sin entered the world through one man, and death through sin. And in this way, death came to all men because all sin. Sabihin nga natin, death. Ang akala ng iba, ang sinasabi ng Diyos kay Eva, pag kinain mo yan, mamamatay ang pisikal mong katawan. Hindi lang yon. Ang kamatayan ng pisikal na katawan ay manifestation lang ng kamatayan ng kaluluwa. Ang sinasabi talaga ng Panginoon kay Eva, pag kinain nyo yan, mamamatay kayo physically, spiritually, mamamatay ang inyong kaluluwa. At merong tinatawag ang Bible, ito po, totoo po ito, mga kapatid, totoo ang salita ng Diyos, may tinatawag na final judgment. Pupunta ulit ako sa Book of Revelation. Revelation chapter 20, verse 11. Pwede bang samahan niyo akong basahin po ito? At the count of 3. Ready? 1, 2, 3, read. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Lahat pala ng ginagawa natin, recorded. Bishop, wala namang nakakita. Walang nakakitang tao. Nakita ni Lord. Amen. Hindi nakita ng mga magulang mo. Nakita ni Lord. Hindi ka nabuking ng asawa mo. Nakita ni Lord. Sabihan mo nga katabi mo, nakita pala ni Lord. Verse 13, basahin ulit natin ito. 1, 2, 3, read. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. Verse 14, sabay-sabay natin basahin. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Actually, yung sinasabing second death, ang ibig sabihin niyan, final judgment. Na one day, wala pa yan, hindi pa nangyayari. Kasi ano to, Revelation chapter 20. Meron pang chapter 21. Hindi pa nangyayari yan. Pero merong final judgment na ang mga tao ay hahatulan kung ang pangalan ay hindi nakatala sa aklat ng buhay. Hahatulan. Saan daw? Sa eternal fire. Lake of fire. Walang hanggang pagdurusa. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, hindi ka bagay doon. Alam niyo po ba kung bakit hindi bagay ang tao sa lake of fire? Kasi ang tao ay nilikha, kaninong wangis? Kay Lord. Kaya lang ang gusto ng dyablo, isama tayo doon. Ang gusto ng dyablo, idamay tayo. Na ang tao ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Nung sinabi ng Panginoon kay Eva, pag kinain nyo yan, pag kayo ay nag-rebel kay God, pag kayo ay nag-disobey kay God, mamamatay kayo, and one day, mararanasan ninyo yung final judgment. Ang tao talaga, dahil nagkasala,
Yung kasalanan, yung kamatayan ay nagpasalin-salin hanggang sa modernong panahon. Kaya lahat tayo nagkakasala. Sino dito aamin nagkakasala siya? Can I hear your amen? Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Pupunta na po ako sa huli. Number 5, ito na po yung last. Sino po dito may natututunan? Can I hear your amen? Number 5, the master plan of salvation. Ang kinukwento ko po sa inyo ngayon, the greatest story ever told. Ang Panginoon, sa kanyang kabutihan at pag-ibig, lumikha siya ng perfect creation. Kaya lang may nag-rebel, ito ay si Lucifer. Pero ang Panginoon lumikha ng tao in His image. Pero yung tao na yon, dinamay ni Lucifer, nagkasala. At ang destination na ng tao, dahil siya ay nagkasala, ang sabi ng Diyos, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay kumain yan, mamamatay ka. Pero dahil mahal na mahal ng Diyos ang tao, meron siyang naging master plan of salvation para ang tao ay maligtas. Pwede po bang basahin natin ito? John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish. Alam niyo ang nangyari? Nagkasala ang tao, lahat ng tao dahil sa kasalanan ay patungo na sa impyerno dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, our Lord Jesus Christ. Kaya meron tayong sineselebrate na Christmas. May ipinanganak, merong Diyos na nagkatawang tao. Bakit siya nagkatawang tao? Upang tayo ay kanyang iligtas. Dito na po ako magtatapos. May katanungan po ako sa inyo. Ang Diyos po ba ay pwedeng mamatay? Alam nyo, parang ang tanong na yon, ang immortal ba ay pwedeng mamatay? Magko-contradict. Contradiction, hindi po ba? Ang Diyos po ba pwedeng mamatay? Hindi. Ang immortal ba pwedeng mamatay? Hindi. Kasi kung pwede siyang mamatay, hindi siya immortal. Pero ang Diyos po ba siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Pwede ba siyang magkatawang tao? At pag siya ay nagkatawang tao, pwede ba siyang mamatay? Pwede na. Tao na eh. Ang tao na mamatay. Tama po ba? Ang Panginoong Jesucristo, the second person of the Godhead, siya ay nagkatawang tao, meron siyang misyon. Siya ay nabuhay para mamatay. Grabe, ano? Nabuhay para mamatay? Pwede ba yon? Nakarinig na ba kayo ng tao gumising para matulog? Sino naka-experience ng ganon? Nag-alarm ka, tumunog, dumilat ka, gumising ka. Pag-gising mo, pinatay mo yung alarm ka. Anong ginawa mo? Natulog ka ulit. Gumising ka para matulog. Alam mo, ang Panginoong Jesucristo natin, siya ay nabuhay dahil ang misyon niya ay mamatay para sa atin. That is why, at the age of 33, ang Panginoong Jesucristo ay napako sa krus. Maaari ngayon, hindi po natin ito masyadong na-appreciate. Pero ang crucifixion, ang pagkamatay, pagkapako sa krus, ang pinakabarbaric, pinakamasakit, pinakamatinding uri ng kamatayan na pwedeng maranasan ng tao nung unang panahon. At dahil binayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan, ang sabi diyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever, sabihin natin, whoever. One more, whoever. Anong ibig sabihin ng whoever? Sa Tagalog? Sino man.
Ibig sabihin, itong John 3:16 na to applicable sa'yo. Hindi pinag-uusapan ng relihiyon. Amen? Actually, ang Christ the Rock, nandito tayo, hindi upang mag-introduce ng bagong religion. Hindi nga religion ang kailangan natin. Sa hardin, sa paraiso, ano ba nasira? Relasyon ng tao sa Diyos o religion? Ano ang religion ni Adan at Eva? Wala. Anong meron sila? Relasyon sa Diyos. Na pag dumadating ang Panginoon sa hardin, tumatakbo kaagad sila. Sinasalubong kaagad nila si Lord. Tuwang-tuwa sila. Pero one day, nung nagkasala na sila, dumarating si Lord. Nagtago na sila. Kaya hinahanap na sila ni Lord. Nasaan na yung sumasalubong sa akin? Bakit wala nang sumasalubong? Lumalayo na. Nagtatago na. Alam nyo mga tao ngayon, lumalayo na kay Lord. Sino yung nandito ka ngayon, bago ka napapunta dito, pinahirapan mo ng gusto yung nag-imbita sa'yo? Kulang na lang kidnapin ka. Parang pag ang pinag-usapan tungkol kay Lord, parang maglalagay ka agad ng pagdududa ang dyablo sa isip ng tao. Ang pangalan po ng Church, Christ the Rock, pero huwag niyo pong pansinin yon. Ang dapat nating makilala ng mas malalim at magkaroon tayo ng relasyon ay sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang sabi, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him. Ano ang dapat nating paniwalaan? Paniwalaan natin ang Panginoong Jesucristo. Siya ay Panginoon, Siya ay Diyos, at Siya lamang ang tagapagligtas. Hindi makararating ang tao, hindi makalalapit ang tao sa Ama sa langit kung wala Siya. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, and I am the truth, and I am the life, and no one comes to the Father except through me. John chapter 14, verse 6. At ang sabi dito, whoever believes in Him shall not perish, hindi na mamamatay sa judgment kung ikaw ay na kay Kristo, but will have what? Sabihin nga natin, eternal life. Alam niyo ang katumbas na salita, dito na po ako matatapos, heaven. Amen? Last verse, and then we will pray. Ang sabi po ng Book of Revelation, chapter 21, then I saw a new heaven and a new earth. Sabi ko sa inyo, nagsimula tayo sa Genesis, matatapos tayo sa Revelation. Sabi po dito, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Verse 3, and I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God was with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Alam nyo, opposite yan nung chapter 20. Yung chapter 20, yung hindi natagpuan yung pangalan sa aklat ng buhay, ibinulig sa dagat-dagatang apoy. Pero yung mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, binigyan ng buhay na walang hanggan. Wala ng sakit, wala ng kamatayan, wala ng pagluha. Makakasama na ang Diyos habang panahon, habang buhay. And then pagdating ng verse 5, He who was seated on the throne said, ang sabi nung nakaupo sa trono, I am making everything new. Then He said, write this down. Sabi kay Apostle John, ang nagsulat po nito ng Book of Revelation, si Apostol Juan, ang sabi ng Panginoon, write this down, for these words are trustworthy and true. Isulat mo yan. Kasi mapagkakatiwalaan niyang mga salita na yan. Totoo yan. Ang ibig sabihin ni Lord, mangyayari yan. The greatest story ever told. Mayroong creator nagmahal sa atin, nag-create siya ng universe,
nag-rebel ang diablo, create ni Lord ang tao, pero ang tao rin mismo nag-rebel kay God, pero mahal na mahal ng Diyos ang tao, nagkaroon siya ng master plan. Ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at ang mga mananampalataya sa Kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi dapat relihiyon ang panghawakan natin. Ang kilalanin natin ay ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pwede ko po bang hilingin lahat? Tumayo, palakpakan nga natin si Lord. Mabuti ang ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord! Hihilingin ko po na ipikit natin ang ating mga mata. Huwag mo munang pansinin ang iyong katabi ngayon. This is between you and God. Meron akong ikinwento sa inyo. At ang nais natin, ang desire ng puso ko, lahat po tayo, maranasan natin yung happy ending ng story. Sa Book of Revelations, chapter 21, maranasan natin na makasama si Lord habang panahon. Pero meron tayong kailangang gawin. We need to believe. Kinakailangan nating manampalataya. Kilalanin ng Panginoong Jesucristo na Panginoon, na tanging tagapagligtas ng ating buhay, na walang sino pa man ang makapagliligtas sa atin. Hindi relihiyon, hindi church, hindi si Bishop Ton. Ang makapagliligtas lamang sa atin ay ang Panginoong Jesucristo kung tayo ay mananampalataya. Nais ko po kayong pangunahan sa isang panalangin. Kung nais nyo pong matanggap ang regalong buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon, pwede po kayong sumabay. At kayo po ay aking hinihikayat. Lakasan po natin ang ating panalangin. Wag nating ikahiya ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Pwede po ba kayong sumunod sa panalangin? Sumunod tayo ng may pananampalataya. Pwede mo bang sabihin, Lord Jesus Christ? Sige, lakasan po natin. Sabihin natin, Lord Jesus Christ, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Nagsisisi na po ako. Nananampalataya ako. Lord Jesus Christ, tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Simula ngayon, paglilingkuran kita at sasambahin kita habang ako'y nabubuhay. Hayaan niyo pong ipanalangin ko kayo, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na gumawa ng desisyon, Panginoon. May the covering of the blood of our Lord Jesus Christ be upon them at magsimula silang lumago, Panginoon, sa kanilang bagong relasyon sa iyo. Maraming pong salamat sa makapangyarihan po ninyong salita at maraming salamat sa pagsama ng presensya ng inyo pong banal na Espiritu. We worship you alone. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord.